Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang bumulaga sa lahat, isang katotohanang nagpatahimik sa kanilang mga hininga. Ang lalaking nasa harap nila ay hindi tao. Isa siyang bampira, pero sa halip na matakot, nanaig ang katusuhan at kasakiman ng mga naroon. Isuko natin siya sa simbahan ng buhay, at yayaman tayo, sigaw ng isa. Ngunit alam ng iba na hindi ito basta-bastang kalaban. Kahit bangkay na lang daw, basta makuha ang ulo nito, sapat na para sa isang malaking pabuya. Isang hangal ang sumugod, bulag sa panganib at uhaw sa ginto. Mamatay ka, demonyo. Pero sa isang iglap, gumuho ang kumpiyansa ng lahat nang pigilan ng bida ang isang malakas na atake ng walang kahirap-hirap. Habang unti-unting lumulubog ang araw, isang nakakangilabot na ngiti ang makikita sa mukha ng ating bida. Sabi niya, lumulubog na ang araw. Oras ko ang gabi, ang pinakamagandang oras para itago ang dugo. Huli na ang lahat para sa kanila. Sa pagdilim ng paligid, kahit pa magsanib puwersa silang lahat, huli na para matanto na ang kinakalaban nila ay isang totoong halimaw. Pagkatapos ng madugong tagpo, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng takot. Dumating ang village chief, at sa harap ng nagkalat na bangkay, hindi niya mapigilang manginig. Diyos ko! Paano ito nangyari? Gawa ba ito ng halimaw na may pulang mata? Isang matalim na tingin ang ipinukol ng ating bida. Kalmado pero mapanganib. Siyempre hindi, sagot niya. Ayon sa kanya, nakita niya lang daw ang mga ito habang naglalakad siya pabalik mula sa pangangaso. Ang kwento niya, tinambangan daw ang mga mersenaryo ng mga itim na lobo habang papunta sa Broadwin Village. Itinuro niya ang mga bangkay ng lobo na nakahandusay sa paligid. Marami sila kanina habang nilalantakan ang mga bangkay. Ang iba ay nakatakas. At maaaring pinapanood tayo ngayon mula sa dilim. Hindi makapaniwala ang chief. Ang mga itim na lobo ay kilalang peste sa lugar, pero paano napatay ng isang tao lang ang buong grupo? Habang nagdududa ang matanda, sumigaw ang kanyang mga tauhan, nakakita sila ng mga marka ng kuko ng lobo sa mga bangkay ng mersenaryo. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa mga lobo, pero sa isip-isip ng chief, alam niyang may mali. Hindi ganito umatake ang mga itim na lobo. Gayunpaman, wala siyang magagawa kundi ang humingi ng paumanhin sa ating bida. Pasensya na, pinagdudahan kita. Kalmado lang ang ating bida. Ayos lang yun, nangyayari talaga ang pagdududa, sabi niya habang tinatanong ang chief kung ano ang gagawin sa mga bangkay. Hindi niya raw kasi matiis na iwan lang ang mga ito roon, isang perpektong pagpapanggap ng pagiging matulungin. Pero sa likod, isang nilalang ang nakakaalam ng katotohanan. Si Miriam, sa isip-isip niya, Eugene, bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay kasinungalingan. Alam ni Marian na pinatay ni Eugene ang mga mersenaryo, pinatay ang mga lobo, at sadyang ninayos ang mga bangkay para magmukhang atake ng hayop. Pero ang tanong, bakit kailangan niyang magpanggap? Anong plano niya? Biglang may iniabot ang ating bida. Isang liham na nakuha niya raw sa isa sa mga bangkay habang naghahanap ng gamit na maibabalik sa pamilya ng mga namatay. Pero nang mabasa ng village chief ang selyo, halos malaglag ang panga nito. Selyo ito ni Sir Terwin, ang Lord ng Lupain. Nagkagulo ang lahat nang malaman ang nilalaman ng sulat. Ang batang si Fellid na kasama nila sa nayon, ay posibleng ang bastardong anak ng noble na si Sir Terwin. Ang mga mersenaryo na pinatay ng ating bida. Narito pala sila para dukutin ng binata. Hindi makapaniwala ang kapitan ng mersenaryo sa bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, tumba na ang kanyang mga tauhan. Anong klaseng bilis yan? Sigaw niya sa takot. Pero alam niyang wala silang takas, kapag bumalik silang bigo, kamatayan din ang naghihintay sa kanila. Kaya wala silang pagpipilian kundi ang sumugal. Sinuportahan niya ang kanyang mga tauhan, isa lang siyang mahinang halimaw. May dalawang kamay at paa rin siya gaya natin. Sabay-sabay tayong sumugod, pero ang tapang na yun, ay agad na napalitan ng kilabot ng napatay ang lahat ng kanyang tauhan. Desperadong sumugod ang kapitan pero bago pa siya makatama, isang malakas na sipa ang tumama sa kapitan, dahilan para tumalsik siya at humampas sa puno ng may matinding lakas. Dugo, sakit, at kawalang pag-asa. Habang nakahandusay ang kapitan, nagmakaawa siya. Patawad, bakit mo kami tina-target? Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Ngunit ang ating bida, hindi basta-basta magpapaloko. Malamig ang kanyang boses nang magtanong, anong trabaho yan?
Dahil ang nayong yun, ay akin. Sa sobrang takot, ibinulgar ng kapitan ang lahat. Ang misyon daw nila ay hanapin ang bastardong anak ng pamilyang Terwin na nagtatago sa nayon. Hindi raw sila naroon para manghuli ng vampira. Pero duda ang bida, sinungaling, sabi niya. Bakit kailangan ng ganito karaming tao para sa isang simpleng paghahanap? Alam ng ating bida ang madilim na katotohanan. Anong tunay niyo na pakay? Plano niyo bang burahin ang buong nayon para lang makuha ang binata? Sa gitna ng takot, tuluyan ng kumanta ang kapitan. Hindi raw ang patriarch ng mga Terwin ang nag-utos sa kanila, kundi sina Kamara at Verhel Terwin. Isang maruming laro ng politika sa pagitan ng mga noble ang dahilan kung bakit target nila ang bastardong anak. Marami raw sila para makasiguradong walang papalya sa pagdukot sa binata. Ngunit sa narinig na pangalan, nag-iba ang aura ng ating bida. Verhel Terwin, ang commander ng Vampire Hunter Squad na nagpahirap sa kanya noon. Ngayon, malinaw na ang lahat. Alam ni Eugene na bilang isang kagalang-galang na kabalyero, hindi mag-uutos si Verhel na ubusin ang isang nayon, malamang, sariling desisyon lang ito ng mga mersenaryo. Ito rin ang dahilan kung bakit siya natunto ng mga paladin noon. Dahil sa kasakiman ng mga mersenaryo na ito, nawala ang isang buong nayon, at ang malawakang paghahanap na iyon ang naging mitya para mahanap siya. Sabi ng kapitan, kung alam ko lang na nandito ka, hinding-hindi ko ito gagawin. Isang malamig na tugon ang ibinigay ng ating bida. Sige, mag-ingat ka sa mga lobo sa pag-uwi. Akala ng kapitan, ligtas na siya. Nagpasalamat pa siya habang nanginginig. Pero bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang palako lang mabilis na lumipad at tumama sa leeg ng kapitan, pugot ang ulo nito sa isang iglap. Tanong ni Marian, ganun na lang yun? Papatayin mo agad? Walang emosyon ang sagot ng ating bida. Alam niyang vampira ko, hindi ko siya pwedeng hayaang mabuhay. Isa pa, kanina pa naglalaway ang mga lobo sa paligid. Gulo at kaba ang bumalot sa buong nayon matapos mabasa ang liham. Kinumpirma ng village chief ang katotohanan, ang mga napatay na mersenaryo ay mga escort sana na magdadala sa binatang si Fellid sa kastilyo. Walang malay ang mga taga-nayon na ang binatang ulila na 8 taon na nilang kasama ay mayroon dugo ng isang noble. Problemado ang chief. Patay na ang mga mersenaryo, paano na makakarating ang binata sa lungsod? Dito na pumasok ang ating bida. Kailangan ba talagang madala ang binatang yan sa kastilyo? Tanong niya. Nag-alok si Eugene, dahil kabisado niya ang kagubatan, siya na raw ang mag-i-escort sa binata para makaiwas sa mga mababangis na lobo. Nagulat ang lahat, bakit magbubuluntaryo ang isang estranghero para sa isang mapanganib na misyon? Ngunit may nakahandang sagot ang ating bida na nagpatahimik sa kanila. Ayos lang yon, ang isang kabalyero ay hinding-hindi tatanggi sa pagkakataong tumulong. Sa tabi niya, napabuntong hininga na lang si Marian. Eugene, ang kapal talaga ng mukha mo, sa isip-isip niya. Hindi niya akalaing magagawa nitong magsinungaling ng direkta sa harap ng lahat. Pero hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa. Ang bida ay nagpakilala ng pormal sa kauna-unahang pagkakataon. Paumanhin sa huli kong pagpapakilala. Ako si John Eugene, isang kabalyero na nagmula sa marangal na pamilya ng Eugene, wika niya. Isang vampirang nagpapanggap na kabalyero. Isang halimaw na nagpapakilala bilang noble. Sa likod ng mga titig ni Eugene, alam nating may mas malalim siyang plano para sa batang si Fellid at sa pamilyang Terwin na nagtangkang sumira sa kanya noon. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.